So naniniwala kayo na mayroong provisions sa lahat ng season. Ano man yung kalagayan natin, ano man yung situation natin. Ito nga, magsisimula na naman yung buwan ng March. Napakabilis po ng panahon, no? At last week nga, napag-usapan natin na kung meron tayong dapat ipagmataas o ipagmalaki o ipagyabang, walang iba kundi ang ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Alam niyo po ba na maraming mga Kristiyano living in the world system on success? Kasi gusto natin lagi tayong sumasukses. Amen. Gusto natin lagi tayong nagtatagumpay. Nga lang, ang basihan natin ng tagumpay ay ang sistema ng mundo. Okay? We work harder, hindi po masama yun. Kailangan naman talaga we work harder. We work to save more, hindi rin po masama yun. And because we try to make ends meet, marami tayong mga pangangailangan eh. Hindi nagbabago, in fact, nagbabago pa nga, nag-i-increase pa nga yung mga pangangailangan natin. Pero but Jesus, hindi niya itinuro sa atin ang isang sistema na base sa striving. Okay? Kasi ito yung sinasabi natin, we work harder. Well, of course, tama naman yon. Pero dapat we also work smarter. Not only striving. At tinuro sa atin ni Jesus kung paano yung sistema ng success on base sa kingdom economy. Okay? Kasi, di ba, sabi nga, sa langit. Di ba? Sa langit, sagana. Di ba? So, nandun kasama din dun sa Lord's Prayer, di ba? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin, kung ano yung economy ng langit, mangyari at mag-manifest yon sa atin dito sa lupa. Especially po sa atin. Okay? So, meron tinatawag na kingdom economy. So, when you step into it, everything changes. Okay? So, gusto ko po kayong bigyan ng three steps to activate God's supernatural provision. Kasi meron po talagang tinatawag na supernatural provision sa life natin. Yun yung kingdom economy na tinatawag na your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, three steps, three practical applications na it's the careful doing. Okay? Or the intentional faithful application of God's Word. Please take note, faithful application, okay, of God's Word to specific choices. So sa bawat kalagayan, sa bawat sitwasyon, sa bawat choices, sa bawat decision, meron talagang specific word ang Lord. Kaya napakahalaga na alam mo ang word ng Panginoon. Okay, alam mo ang will ng Panginoon. In short, you know the Bible. Okay? So, why it works? Kasi, alam niyo po ba, obedience is faith in action. So, hindi lang basta alam mo itong pananampalataya na to. Dapat, kapag meron kang pananampalataya, ikaw ay nag-o-obey at pinuput mo into action. Kaya nga, di ba sabi, faith without work is dead. So, it's trusting that God's design for life, meron kasing maganda. Sino dito naniniwala na maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo? Amen, di ba? So, sabi nga ng Jeremiah 29:11, yun talaga yung plano eh. Yun yung thought talaga ng Diyos sa atin. So, meron siyang design talaga para sa relationships natin, sa finances natin, sa integrity natin, at alam natin na yung plano ng Diyos is better than our own. Okay, so malinaw po sa atin yon. Kaya ngayong umaga, ito pong ating message is called the three shifts. Okay, yung God's formula for prosperity and success. Ito yung sinasabi natin na what if, ito na pala yung araw na magbubukas ng window ba o pintuan ng langit, di ba? At ibubuhos sa iyo ang pagpapala that there's no room for you to contain. Di ba? Pag sinabi mong there's no room for you to contain, yung nakita mo na pagbukas mo ng rep, punong-puno. Di ba? Punong-puno ah.
Di ba? Tapos, pagtingin mo dun sa bank account mo, hindi man punong-puno, pero may laman. Tama? So, tingnan natin. Kasi alam niyo po ba, sa body of Christ, meron kasing crisis regarding sa success. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi natin na gusto talaga natin ng gusto natin mag-success. Gusto nating sumakses. Kaya lang parang may crisis, hindi lahat talaga ay nakakaranas ng success. Okay? Many believers are working harder than the world. Nakita mo ba yung sarili mo? Mas pagod ka pa kaysa doon sa mga hindi mananampalataya. Mas stress ka pa. More than the world. Yet, hindi mo masyadong na-experience yung tagumpay o yung pangako ng Diyos. Why? Kasi nga, mga kapatid, we try to download yung kingdom results using the world's system. Ibig sabihin, naghahabol tayo sa tagumpay, pero ang basihan natin, ang ginagamit natin, yung sistema ng mundo. Okay, tanungin ko kayo, kailan kayo huling nakaranas ng success? Kailan? Natanong mo na ba yung sarili mo na ganon? And minsan nga, you might be wondering, ba't ganon? Ginalingan mo naman. Sinipagan mo pa. Pero ramdam mo yung parang mabigat ang daloy ng biyaya. May ganon ba? Ginalingan mo using the world system for success. Hindi ko sinasabi pong hindi ko sinasabi na tayo po ay walang gagawin. Actually, itong message na to, intentional talaga meron tayong gagawin for kingdom success. Nga lang, naramdaman mo ba? Parang, bakit ganun? Ginalingan ko naman. Sinipagan ko naman. Trabaho ka naman ng trabaho. Sometimes, before, meron kaming nakakwentuhan, sabi niya, Pastor, ba't ganun? Tatrabaho naman ako. Sipag naman ako. Pero parang hand to mouth lang. Alam mo yung hand to mouth? Parang yung pagkasahod niya, parang yung sahod niya may pakpak. Nakakaranas na kayo ng ganon? Milipad. Ang bilis Diba? Tapos parang hand to mouth. Pag when you say hand to mouth, parang ganon lang. Saglit lang. Parang ang hirap bang umasenso. So, pero ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa pag-asenso? Ayan. Okay, church, please join me. Tingnan ninyo Okay, ulitin ko Kasi totoo lang talaga may crisis talaga tayo pagdating sa success. Kasi nakabase tayo doon sa world system ng success Pero may sinasabi ang Bible tungkol sa success and prosperity. Okay, so please join me in reading Joshua chapter 1 verse 8. Sabi dito, keep this book of the law, the word, the Bible, always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to, kung may mga Bible kayo, o nasa iPad ka, o whatever, pwede ba paki-underline mo yung to do? To do, Tignan mo, sabi dito, so that you may be careful to do everything written in it, then you, kita mo yung promise? Then you will be prosperous and successful. Church, ano ibig sabihin nito? God gives us the formula to success and prosperity. Itong Joshua 1:8 po na ito, itong verse na to is not a magical formula. It is a revelation of how God's economy works. Ipinapakita po dito sa atin that prosperity is not something you chase. Ayun yung sinasabi natin lagi. Parang tayo ay laging naghahabol sa tagumpay. Hindi pala yun hindi pala yun yung definition ng prosperity ng Diyos. Itong Joshua 1:8, it shows us that prosperity is not something you chase, it is something that chases you. Parang, Pastor, parang maganda yun Ikaw ang hinahabol ng goodness and mercy. Ikaw ang hinahabol ng success. But, when you position yourself correctly,
Pag tama yung ginagawa natin. When you position yourself correctly. Okay. So, di ba naalala mo yung goodness and mercy of God follows you all the days of your life? Di ba? Yun yung sabi ng Psalms 23. Na ang hirap kasi, ang hirap maghabol sa tagumpay. And ito po yung story ni Joshua. Okay? Dito sa story na to, nung ibigay ng Panginoon sa kanya itong formula na to, Moses was gone. Wala na. Wala na si Moses. The promised land, okay, ipinakita rin ng Diyos kay Joshua, okay, this is the promised land. Ito yung lupang pangako na kung saan lahat ng mga needs mo nandyan. But at the same time, dito sa promised land na to, nakakita rin siya ng mga giants. Okay. So for us today, alam naman natin, sino dito naniniwalang may promise si Lord sa kanya? Okay. Nung sinabi ng Lord na, okay, anak, i-bless kita. Wow. Pero hindi sinabi ng Lord na may giant, no? Nakalaban. Hindi niya sinabi, okay, anak, ipoprosper ko yung business mo. Pero hindi rin sinabi ng Lord kung ano yung proseso bago ka makarating doon sa tagumpay. So, the same with Promised Land, nakita na rin to ni Joshua nga lang, alam nila mayroong mga giants sa loob. And giants for us today represents para itong isang malaking problema. Higante yung problema. And then, itong Promised Land kasi na to, walled city to Talagang bantay sarado to. Okay. At alam din niya, okay, na dito sa loob ng Promised Land, meron pa mga battles. Okay, for your information, there were about 30 tribes ba sa loob pa ng Promised Land na kailangan pa nilang i-conquer. Ibig sabihin, nandun ka na sa loob ng lupang pangako, may mga kalaban pa din. So ito yung nakita ni Joshua. And in this moment of anxiety and transition, hindi naman nagbigay ang Diyos kay Joshua ng bagong weapon Di ba? Nung alam ni Joshua na may mga giants, binigyan ba, di ba? Nagbigay ba ang Panginoon ng, sige, ganito gawin mo. Meron kang bagong sandata, meron kang bagong weapon. Pipindutin mo lang yan, okay, may missile na lalabas. Di ba? Hindi ganon? Hindi ganon na ginawa ng Diyos kay Joshua. Actually, very complex nga yung battle plan. Okay. You know what? Though hindi nagbigay ang Diyos ng bagong sandata kay Joshua, but God gives him a principle. Diba? A simple formula for success. Hindi ito yung tinatawag na words formula. It's the kingdom of God formula. Kasi alam niyo po ba, we live in a world obsessed with success. Ito yung sinasabi ko kanina na may krisis talaga Talagang obsessed talaga tayo magtagumpay. Kaya nga, ginagawa na nga ng mga tao lahat ng paraan para lang mag-success. So, yung iba, bumibili, diba? Makikita mo, bumibili yan ng mga best-selling books para sa success, diba? 1001, Formula for Success. Diba? Umaten tayo ng mga seminars for success. Nakikinig tayo ng mga podcasts, all promising. Diba? Kung ano-ano, mga podcast, The 5 Secrets to Success, The 10 Habits of Highly Effective People, kung ano-ano, because we're obsessed with success. But here, as Joshua stands on the brink of promised land, eto na, nandun na siya sa nandun na siya sa may, remember yung mga previous sermon natin, di ba? Yung you need to step dun sa water, kailangan mabasa yung paa mo, di ba? In order for you to cross the Jordan, going to the promised land. So dito, nandito si Joshua, tinitingnan niya yung promised land. Alam niya may pangako ang Lord Parang ikaw at ako. Di ba? Alam natin may pangako ang Diyos sa atin. Pero alam din natin na meron tayong dapat gawin. So dito, facing giants and fortified cities, God gives Joshua his definition of success. Okay, gusto niyo bang malaman yung definition ni Lord ng success? Hindi nagbigay si Lord, ulitin ko, hindi siya nagbigay ng bagong weapon para i-conquer yung mga giants.
Hindi rin naman siya nagbigay ng bagong strategy manual. Okay, ganito yung strategy natin. Dito kayo sa likod dadaan. No, hindi ganon. Pero at least not first. Okay? Ano ang binigay ng Diyos? Word. Yan. God tells Joshua that if he wants to be successful and prosperous, he must follow a specific formula. Yung binasa natin na Joshua chapter 1 verse 8, tingnan nyo yung last phrase. Look at the promise. Then you will be prosperous and successful. Ito po ay isang guarantee from God. Di ba? Pangako ng Diyos eh. Okay? Guarantee from God, but it is conditional. Conditional, it is attached to a specific method. Ayan. So ulitin ko po yung question. Alam mo ba na merong promise sa iyo ang Lord? Alam mo ba yung will sa iyo ng Lord? Pero alam mo din na merong kang gagawin. Intentional po ito. Okay. So today, brothers and sisters, we all face our own promised lands. Alam natin talaga, mind and hearts, alam natin talaga na mayroong pangako ang Diyos sa atin. Alam natin talaga na one day, and this could be the day, na talaga nga pwedeng i-transform ng Lord yung bad situations na gagawin niya yan na for our good because nga He is able. Diba? To do exceedingly, more than pa sa inaakala at iniisip natin. At as we face our own promised lands, nandyan yung mga uncertain futures, di ba? Nandoon yung worry, nandoon yung anxiety, nandoon yung fear of the future. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa kinabukasan ko. Hindi ko alam. Di ba? Sa mga bagong graduates, di ba? Di mo alam kung anong meron sa future, mga bagong pag-asawa, di mo alam kung kaya ko ba mag-provide, di ba? Di mo alam, mga uncertain futures. Very intimidating challenges or personal battles. And God's word to Joshua is His word to us today. Amen. Yun kung ano yung word niya kay Joshua, yun din ang word niya sa atin today. So ano nga ba? Ano nga ba yung mga intimidating promised land natin? Maaaring for you today, ang intimidating promised land mo is your marriage, or financial hurdle, or a call to lead or to serve. Di ba? Na pakiramdam mo, parang it feels too big, parang kaya ko ba maglingkod sa Panginoon? Kaya ko ba mag-serve? Yan ba yung intimidating promised land mo? O whatever, hindi ko alam, pero naniniwala ako merong promise ang Lord sa atin. But sometimes it looks intimidating kasi may mga giants, di ba? Merong mga marahil siguro mga bad experiences. Pero yung strategy kay Joshua ay the same strategy para sa atin today. So, I want to share with you at least 3 shifts that happen when you truly apply Joshua chapter 1 verse 8. Okay, are you ready for this, church? Step number 1, shift your source. Yan. Okay, ano yung promise? Then you will be prosperous and successful. Okay. So, kailangan unang-una magkaroon muna tayo ng from self-effort to divine supply. Ito yung sinasabi natin, nakabase kasi, church, naghahabol tayo ng tagumpay, ngunit nakabase yung ating tagumpay doon sa world system. So we really need to shift our source from self-effort kasi akala natin tayo kasi, di ba? So yun yung dapat nating gawin. Mas-shift natin yung effort to divine supply na tayo ay umaasa katulad nung kay Elijah. Di ba? So yung kalagayan at sitwasyon ni Elijah, hindi niya nga alam kung kakain siya nung araw na yun. Pero ito ang Diyos. Ito ang Panginoon, nag-supply sa pamamagitan ng ibon. Amen? So sabi po doon sa binasa natin, Joshua chapter 1 verse 8, the first passage of this scripture, sabi dito, keep this book of the law always on your lips. So shift
your source. So the first thing God does is redirect Joshua's focus. Kasi baka nga nakafocus tayo on world systems success. So kailangan ma-shift natin yon na, sandali, ang success ko, ang confidence ko, si Lord. Di ba? Alam naman natin, si Joshua was a man of action. He was a warrior, a strategist, a leader. And siyempre, pag ikaw yan yung characteristic mo, yung natural instinct mo, o yung natural characteristic ni Joshua was to look at the giants, look at the wolves, and look at his own military experience. Ganon, di ba tayo? Kadalasan, kaya ko to. Kaya ko to. Kasi dati, nangyari na din sa akin ito eh. Well, it's okay, pero ang problema is kung di natin naalala ang Diyos. So the principle, mga kapatid, hindi kasi po pwede, sabi kasi dito sa passage sa binasa natin, keep this book of the law always on your lips. Joshua chapter 1 verse 8. Ibig sabihin, you cannot live a victorious life. Church, you cannot live a victorious life kung ikaw ay uhaw naman sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang interest sa salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, many of us are failing not because we lack talent, but because we lack truth. Yun ang problema natin. We fail. Hindi dahil sa hindi tayo marunong, nandun yung karunungan, nandun yung potential, but we fail because kulang tayo sa word. Kaya sabi ng Diyos, sabi ng Lord, no, Joshua, I need you to shift your source. Success in the kingdom is not source in your talent. Maniwala po kayo sa akin. Yung kingdom ng Panginoon, hindi nakabase ito sa talento natin. Hindi rin ito nakabase kung ano man ang attainment mo educationally. O hindi ito nakabase din kung ano man yung network mo. But those are tools, but they are not the source. The Word of God must be the source of your confidence and your identity. Okay? So, alam mo ba, sabi natin, ano ba ang source ng identity ko? Walang ba kundi ang Panginoon. Nung sinabi ng Bible in Book of Romans that you and I are more than conquerors, ano ibig sabihin nun? Di ba? Yung sinasabi mo, ikaw lagi kang nagwo-worry, lagi kang takot, hindi ko kaya, di ba? Wala akong magagawa, di ba? Pero hindi naman kasi yung understanding natin o yung experiences natin ang nakabase yung ating identity. Sabi ng Bible, we are more than conquerors. It means that through Jesus Christ, ang bawat anak ng Diyos, bawat believers can achieve an overwhelming super victory that turns trials into benefits. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay destined to victory. Di ba? Favorite nga natin yung John chapter 16 verse 33 na si Jesus na overcome niya ang world and so we are. Amen? So, the world says, tingnan mo yung sarili mo. At maniwala ka sa potential mo, kaya mo yan. Pero anong sinasabi ng Bible? Anong sinasabi ng Word? Anong sinasabi ng Panginoon? No. Tumingin ka lang sa akin. Tumingin ka lang sa Word and believe in my provision. Kaya sabi ng Bible, Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Because when the word is on your mouth, you stop speaking lack and start speaking life. Pag alam mo ang word, at yan ay laging nasa bibig mo, mapipigilan mong magsalita ng kung ano-anong mga negative. Instead, you'll speak life. At pag ang word ay always on your lips, di ba? You stop speaking fear and start speaking faith. Di ba may tao tayong kausap na ganito lagi. Parang ang sarap niya kausapin kasi ang lumalabas sa bibig niya laging word of faith. Di ba?
Parang gusto mo siya laging kausap kasi pagkausap mo siya, na-inspire ka, na-encourage ka. Kasi yun yung sinasabi natin, keep this word, this book of the law always on your lips. Kasi pag yan ay ginawa mo, you'll stop speaking fear and you start speaking life. This is about declaration. Kasi kung ano yung lumalabas sa bibig natin, di ba, from the abundance of the heart, the mouth speaks. So, what's on your lips shapes your reality. Di ba? Do you agree with that? So, ang practical application yan is, ano ba yung nagdo-dominate sa daily conversation mo? Di ba? So, you need to change that. Kasi kung puro na lang lumalabas sa bibig mo, ay, di ko kaya. Di ba? Mahina ako. Tapos, parang, ganito na lang ako. Diba? So what dominates your daily conversation? Worry ba? Complain? Chismis? Bad news? Diba? God instructs Joshua to have the truth of Scripture be his primary dialogue with others and with himself. Especially mga kapatid, pag ikaw ay nasa sitwasyon, may pinagdadaanan ka, ay maghanap ka ng tamang kausap. Diba? Kasi ang hirap yung down na down ka na, tapos ang kakwentuhan mo pa, magyayabangan pa kayong dalawa. Ako nga, Mari. Di ba? Ganon. Na-experience mo na yung ganon? Abay, pagalingan ng problema, di ba? Ay, wala naman pala sinabi yung problema mo sa akin. Ako nga eh. Diba? Nako, iwasan niyo po yung mga ganong kausap. Amen? So, kaya nga sabi natin, God instructs Joshua to have the truth of Scripture. Yung word. Word, yun yung talagang ginagamit mo yun talaga kahit anong situation ng life mo. And be your primary dialogue sa iba at saka sa sarili mo. Dapat ganun. Pag-gising mo sa umaga, kinakausap mo na yung sarili mo, I am blessed. I am highly favored. Di ba? Habang nakatingin ka, habang nagsusuklay ka, kayo mga babae pa naman, tagal nyo sa salamin, di ba? So kausapin mo sarili mo habang nagme-makeup ka. Di ba? Marian, ikaw ba yan? Ganon. So, speak life. Why it works? Because your words either reinforce God's reality or the enemy's lies. Depende kung ano lumalabas sa bibig mo. Mari-reinforce, maniwala po kayo sa akin. Ano sabi ng Book of Proverbs, di ba? Well, you will eat the fruit. Kung ano yung mga sinasabi mo. So, it reinforced the reality. So, anong gusto mong reality ma-reinforce? Siyempre, yung God's reality, di ba, sa buhay natin, hindi man kasinungalingan ng devil. Speaking God's word aligns your heart. Di ba? Di Lord sinabi mo, you will supply all my needs. Di ba? Pagkatapos mong ibigkasin yun, anong nararamdaman mo? Di ba nagkakaroon ka ng confidence? Kasi yun nga yung confidence nga natin, ang Panginoon Di Lord, ganito man ang sitwasyon ko ngayon, alam ko Lord God, tomorrow is just another day and you are new every morning. Great is your faithfulness. See? Di ba hindi yung, ang hirap-hirap talaga ng buhay. Ba't hindi pa kukunin ni Lord? Di ba yung mga ganon? So, depende. Ano yung gusto mo ma-reinforce sa life mo? Kaya talagang church speak life talaga. Okay. It strengthens your faith and declares your trust in a crisis. Yun yung first key. Because it sets the spiritual atmosphere of your life. Okay? So, tingnan nyo to. Kaya shift your source. If your source is your job, okay, di ba marami sa atin, kala natin yun ang source natin. Pagdating ng 15, katapusan, maghihintay na tayo, di ba? Yeah, tagal mo na, 10, 20 years na, kinausap mo na nga yung boss mo Mga boss, lalaki pa ba yung sweldo ko? Sabi ng boss niya, oo naman, isum mo lang. Pero, di ba marami sa atin, di ba? Marami sa atin, di ba, ang source nila, yung kanilang job. Kasi, church, if your source is your job, you will panic pag ikaw natanggal. Naalala niyo yung sinasabi ko sa mga anak namin, nililinaw namin ito, anak, daluyan lang kami ng pagpapala ng Panginoon. Ang tunay na source, ang Diyos. Sabihin niyo sa mga anak niyo yan. Para mawala man kayo, hindi guguho ang buhay nila.
Kasi alam nila, hindi naman talaga ikaw ang source nila, ang Diyos. Amen? Kasi pag ganun, wala na si nanay, wala na si tatay, paano na kami? Di ba? Hindi. Si Lord ang source. So, if your source is your health, you will panic pagka naka-receive ka ng mga bad na diagnosis. Kasi hindi, malakas pa ako. Hindi ko pa kailangan yan. Hindi ko kailangan ng church. Hindi ko kailangan si Lord. Lakas-lakas ko eh. Marami rin po akong kilalang ganun. Ang lakas ngayon, kahapon wala na. O bukas wala na. But when your source is the Word of God, church, meron kang unshakable supply. Amen? So, shift your source. Sabi mo sa katabi mo, shift your source. Kasi marami sa mga tao, nakikita nila yung kanilang job is their paycheck. Diba? Yun eh. Ano na eh. Nawala na si Lord doon sa senaryo. Diba? Hindi, ang source talaga si Lord, hindi yung trabaho mo. Diba? At si Lord din magsasabi sa boss mo para i-promote ka. Amen? Pag sinabi ng Lord na i-promote mo yan, wala magagawa boss mo. Amen ba yun? Yeah. Kaya lagi ka nagpe-pray kay Lord, Lord, promotion po, promotion. Diba? Hindi yung boss mo. Kasi ipapasum lang sa iyo sweldo mo. Diba? So, si Lord talaga. Okay. But God never intended you to be dependent on your income. Diba? Dinesign tayo ng Lord to be dependent on Him. Kaya tinan nyo, sabi sa Deuteronomy 8:18, you shall remember the Lord your God. Kita mo you shall remember. Alalahanin mo lagi ang Diyos. For it is He who gives you the power or ability to get wealth. Hindi yung boss mo, hindi si pastor, hindi kung sino man, di ba? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng abilidad. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, di ba? To get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is today. Covenant na, alam niyo yung word na covenant? Promise yun eh. Agreement yun. Kaya sabi ng Lord, I will bless you. So that you will be a blessing. Kita mo, hindi tatapos doon Di ba? Kasi yung iba, I will bless you lang. Akin lang to lahat. No? What if, na kaya ka pala binibless para maging blessing ka sa iba? Iba, no? Ayun ang prayer mo, Lord, bless me para maging blessing ako. Maging blessing ako sa church, maging blessing ako outside din ng church. Maging bless ako with others. Diba? So, kaya dito sa Deuteronomy 8:18, hindi dito basta sinabi that God will give you wealth. Hindi eh. God will give you the ability. Kasi maraming mga Kristiyano, naghihintay sila talaga ng sino dito yung aamin na talagang naghihintay ka talaga ng manifest? Lord, mag-manifest na. Diba? Mag-manifest na yung hinihintay ko. Pero sabi ng Lord, no, I will give you the ability to produce wealth. Because God is your source. God is your source. Your job is just a resource. Malinaw? Resource mo lang yan, Pero ang source mo talaga si Lord. When you make that shift, fear leaves and faith rises. Mawawala kasi yung mawawala yung kahit magsara yung kumpanya na yan, di ba? Hindi ka man pasweldohin, yun, no? Grabe testimony na yun, no? Nasaan si brother? Ayun, di ba? Magsara man yan, I don't care. Kasi hindi yan ang source ko. Ang source ko si Lord. Amen? That's step number 1, shift your source. Step number 2 is shift from grudging compliance to joyful obedience. Wow, grabe. So, i-align natin with kingdom laws. Sabi doon sa second praise natin ng Joshua 1:8, meditate on it day and night so that you may be careful to do. Ayan na. Everything written in it. So, ito po dito marami na i-stack. Alam naman natin yung mga ibang mga scriptures, pero pagdating dito, maraming mga Kristiyano dito na stuck. Okay. We want the promises of God, but we ignore the principles of God. Yan. Kaya yung to do, guhitan nyo po yan. Okay. Kasi alam nyo, the Bible is not a book of suggestions. In fact, it's a book of laws, principles.
na talagang there are spiritual laws that govern success and prosperity. So, you're familiar with the law of sowing and reaping. Tama ba? So, pag sinabing sowing and reaping, kung ano yung itinanim, yun yung aanihin. So, it works either way, physical or spiritual. Magtanim ka ng papaya, syempre aani ka ng papaya. Pag nagtanim ka ng kamote, imposibleng umani ka ng sayote. Diba? Kasi sowing and reaping yun. Kung ano itinanim, yun yung aanihin. Pag ikaw ay nagtatanim ng peace, ng kapayapaan, syempre, aani ka ng kapayapaan. Pero kung puro away ang tinatanim mo, ay asahan mo. Away talaga ang aanihin mo. And you cannot reap financial blessing kung hindi ka naman nagtatanim. You cannot reap favor kung ang tinatanim mo ay puro gossip. Because when you align with kingdom laws, you stop fighting against the current of God's will. And you start flowing with it. Diba? Yun yung maganda, yung nagpo-flow ka. And when you flow with God, you don't have to strive. You just have to be a good steward. Diba? Kailangan i-align natin, sabi natin kanina, kailangan i-correct lang natin yung position natin. So, we need to align yung sarili natin with kingdom laws. God's financial systems operate on laws just like gravity. Alam niyo ba yung law ng gravity? Sino dito yung nakapag-aral lang sa science noon, di ba? You don't have to believe na merong gravity. Di ba? Meron ba talagang gravity? Well, ikaw ang tunay na patotoo kasi kung walang gravity, nakalutang tayo lahat ngayon. Amen? So, the kingdom operates on principles like stewardship, generosity, and faith. And when we align with this, it begins to flow in our life. Luke 6:38 says, "Give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, siksik, liglig, umaapaw, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you." See, nakita mo yung sowing reaping, yung ginamit mong takalan, yun din yung takalan na babalik sa'yo. So it's a principle. Notice po dito, hindi sinabi dito na it will be given to you, ang sinabi dito is, kailangan magkaroon tayo ng generosity. Diba? Yung basta, okay, bibigyan na lang kita. Pero may principle kailangan talaga ng generosity. Okay, we need to give. So when you sow, you actually activate multiplication. So itong sinasabi dito sa second phrase na to, meditate on it day and night, and so that you may be careful to do everything written in it. So mga kapatid, we need to live it. Kailangan natin ito ipamuhay. Sabi dito, so that you may be careful to do everything written in it. God tells Joshua to be careful to do it. So ibig sabihin nito mga kapatid, it implies effort. May gagawin. Diba? It implies attention and diligence. Kasi it's easy to be hearer, but it's hard to be a doer. Tama ba? Madali pakinggan Yung pangaral ng mga magulang sa atin, di ba? Sabi nga, pakinggan mo lang, pasok dito, labas dito. Parang din yun sermon din tuwing Sunday. Di ba? Madali lang, pakinggan yan. Ang mahirap, i-apply. Diba? Hirap. Sabi ng Bible, magpatawad ka. But it's hard when you've been wrong. It's hard to tithe when money is tight. At ang hirap din magsabi ng totoo when a lie would save your reputation. Diba? Kasi nga, madali pakinggan, mahirap lang gawin. So this is about obedience. The goal is not knowledge or inspiration, but transformation. Amen? Transformation. So ito yung tinatawag na the law of obedience. Be careful to do everything, not some things. Kung ano lang yung komportable sa'yo, yun lang yung gagawin mo. Ito, okay sa akin to. Parang para kang, alam mo, nakaka-attend na kayo ng buffet, di ba? Namimili ka lang ng gusto mo.
Mimili ka lang ng gusto mong kainin. Hindi po ganun kasi ang law ng obedience. Kaya sabi dito, be careful to do everything, not some things. So yung shift, mga kapatid, madalas kasi sa atin, we view obedience as burden. Di ba? Sumunod nga, pero nagre-reklamo. May kilala kayong ganon? May kilala kayong ganon sumusunod nga, pero nagre-reklamo. Diba? Nagmo-murmur, grudgingly, di ba? Meron ganun eh. Sumunod ka na nga, pero nagreklamo ka pa. Tingin natin kasi burden. Alam niyo yung mga rule? Mga rule, tingin natin kasi burden. Pero alam niyo ba, rules can make us a better person. Di ba? Kaya, when you meditate on the Word day and night, you begin to see God's commands not as restriction, but as protection. Diba? Ayan na nga, binigay na nga ng Lord yung word, yung key. Kaya wag natin laging isipin na it's a burden. No. Even it's not a restriction, but as a protection. You realize that His boundaries are actually fences keeping yung mga enemies out of us. Ano po yun? Pag ang word talaga ay minimeditate mo day and night, sino dito yung pag nagbabasa? Dati, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi mo maintindihan. Pero sino dito yung aamin na nung nagsimula na siyang nagbasa ng Bible, tumalino siya? Kasi naintindihan niya na yung word. Meron, di ba? Kasi may mga tao ka na usap, Pastor, pakinam ko, tali-talino ko na. Kasi naintindihan ko na yung word. Di ba? Tapos habang nagbabasa ka ng word, sabi ko na nga ba eh. Di ba? Ganon, di ba? Napapaganon ka, ito yun eh. Dapat talaga ito yung ginawa ko eh. Yon. See, yun yung ibig sabihin ng church. Minimeditate mo day and night yung word. Hindi lang yung parang binasa mo lang, tapos, di ba, sabi nga ni James, di ba, ang word kasi, ang Bible kasi, hindi lang yung parang binasa mo, tumingin ka sa salamin, tapos tumalikod ka na. Hindi. Talagang you'll stare at the word. Meditate mo talaga siya. Okay? So, next is, yung step number 3, shift from surviving to abounding. Expect overflow. Yan, ito maganda. Itong third step na to is not something you manufacture. Yung overflow, hindi ikaw to, hindi ako to, galawan ng Diyos to. It's something you position yourself to receive. Diba? Ang promise ng Lord, keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night and careful to do everything written in it. Then, the promise, you will be prosperous and successful. So, ginawa mo na, if you're in the midst of God's will, ginagawa mo yung word, carefully doing what is written, then may promise sa'yo. You will be prosperous and successful. Ginalingan mo na, ginawa mo na ang lahat. Pero hindi mo na realize you're working on your success based on the world system. Ginalingan mo, pero yun palang ginagawa mo is against God's will. So hindi talaga magmamanifest ang prosperity and success. Because this third step is not something you manufacture. Maniwala po kayo sa akin. Ang tagumpay mo, hindi talaga ikaw ang gumawa. It's something you position yourself to receive. So, tinan nyo yung order nung binasa natin na Joshua 1:8, first is shift your source. Align with the kingdom laws, then you will be prosperous. Okay? So, ang sabi kasi ng mundo, okay, ito na yung world system ng success and prosperity. Sabi ng mundo, well, compete. Mag-compete ka lang, sige, galingan mo lang, and then mag-hoard ka. Di ba? Yun yung success ng sinasabi ng world eh. Pero ang sabi ng Bible, hindi eh. Seek God first. Align with His ways and watch the overflow happen. So when you are connected to the source and aligned with the laws, you don't have to beg for blessing. Blessings begin to chase you down. Ikaw ang hahabulin ng blessing. Remember Deuteronomy chapter 28? Diba? If you read yung Deuteronomy 28, makikita mo lahat doon yung blessing ng obedience. Pag ikaw ay masunurin, merong pagpapala. Amen?
So ito yung sinasabi natin na talagang meron ka lang kailangan i-position mo lang yung sarili mo. Okay? So expect overflow. Sino sa inyo ngayong umaga dito nag-expect na meron siyang overflow of blessing? Wow, grabe. Nag-expect ka ba na magbubukas ang bintana ng langit? At ibubuhos ang pagpapala that there's no room for you to contain. Wow, grabe. So expect overflow. Kasi hindi naman si pastor ang nangako, ang Diyos ang nangako. Sabi niya, then you will be prosperous and successful. Grabe. The creator of the universe, sinabihan tayo, oh, this is the formula. This is not a new strategy. This is the formula. Okay? You need to keep the word always on your lips. Okay? You speak life. Speak life to your situations. Meditate it day and night. I-meditate mo, pag-aralan mo lagi, itong sinasabi ng Panginoon, angkinin mo itong pangako na to. Then, may promise. May overflow. And this is the overflow principle. Kasi nag-shift tayo ng source, so stop living in lack mentality. Church, hindi tayo dinesign ng Panginoon for mediocrity. Dinesign tayo ng Panginoon for success. Kaya wag mo laging isipin na, nako, talunan ako. Nako, saan kaya manggagaling ang supply ko? Sinabi na nga ng word, my God will supply all your needs. Amen? And then, yung aligned living, stop living in scarcity mentality. Ayun, di ba? Yung i-align natin yung principle ng Lord sa life natin. Ito yung mga sinabi niya, sabi niya, basta tuparin mo lang. Careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. And then overflow. Overflow. You become lender, not a borrower. Yeah. Sino dito yung, actually sa totoo lang, minsan naman talaga ay nakakainis din minsan, pero masarap. Sino dito yung gusto ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw nanghihingi? Mahina, no? Kasi baka marinig ng katabi mo, pala. Pwede na palang hingian to. Pero sa totoo lang, sino gusto rito yung siya nagbibigay kaysa siya nanghihingi? Kasi talaga mahirap talaga manghingi. Kaya minsan, di ba? So okay na yun, Lord. Okay na yun. Ako na yung nagbibigay kaysa ako yung nanghihingi. Kasi pag ikaw nagbibigay, ibig sabihin may overflow. Pero kahit walang overflow, okay lang din. Di ba? Be a blessing to others. Kasi alam niyo kung bakit? Ito isang principle to. And itinuro sa akin to ng Lord, kahit nung bago pa lang akong pastor, sabi niya, anak, I will not bless you so that you just raise your standard of living. Kasi ganun tayo, di ba? Pagka tayo ay pinayaman, tayo ay pinasuccess ng Panginoon, nagbabago na yung standard of living natin. Grabe na. Diba? Babago na talagang yung dating isang buaya lang, 2 buaya na yung suot mo. Di ba? So, iba na. Nagre-raise na yung standard of living natin. Well, wala naman, hindi ko po sinasabing masama, Church, actually, sa totoo lang, di ba? Naalala niyo yung sinabi ko nung nakaraan, di ba? Kasi may mga tao, sabi nila, well, money cannot buy happiness. Totoo naman. Agree? Hindi naman talaga mabibili. Wala kang mabibili. Punta ka sa SM, bili ka ng happiness, hindi ka makakabili. Pero money can buy or money can pay your bills. Pagbayad ng Meralco, masaya. Pagbayad ng tuition ng anak, masaya. Pag nakapag-grocery, masaya. So, nakapagpasaya. Amen, di ba? Kasi minsan, tayo, parang may hypocrisy side tayo na hindi. Talagang hindi ko kailangan yan. Sige, punta ka doon. Punta ka sa Robinson, mag-grocery ka. Pagdating mo sa counter, sabihin mo, born-again Christian ka. Sasabihin na sa inyo ng cashier doon, amen po. Pero bayaran nyo na to. Yeah. God doesn't bless you just to raise your standard of living. He blesses you to raise your standard of giving. Amen. 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 Give and it will be given back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Diba? Yun eh. The more you give, the more you will receive because that's God's system, that's God's principle. When you expect overflow, di ba, pagka nag-expect ka pagka andyan na yung overflow, di ba, hindi mo na itatanong na,
Bakit ganito lang yung nasishare ko? Bakit ganito lang nabibigay ko? Ikaw na yung taong na, ano ba kailangan tong church na to? Kailangan ba ng bagong drums? Ayan, ano ba, di ba? Ganun ba, ano? Di ba? Ano ba ang kailangan to, ikaw kapatid? Di ba? Gusto mo magpa-reband? Joke lang po yun, ha? Ginigising ko lang kayo dahil baka inaantok na ba kayo? Di pa naman, okay. So ulitin ko, ha? God doesn't bless you just to raise your standard of living. Totoo po yun. What if, na kaya ka pala binibless, kaya pala pinoprosper yung business mo, kaya ka pala bagong promote, kaya pala sumasagana ka, kasi gagamitin ka ng Lord to be a blessing to others. Yun. So expect overflow. So ngayong umaga, as we end, mga kapatid, as you live today, gusto ko ma-diagnose nyo muna kung saan ka nagkulang o saan ka ba na-stack up. Okay. But let me quickly share with you itong tatlong bagay. Kasi minsan na-stack tayo okay, sa mga bagay na to. Kasi kailangan tayo magkaroon ng shift Okay. So, some of you are stuck at step 1. You are still trusting in your own strength. Baka naman, kaya hindi pa nagkakaroon ng overflow kasi hanggang ngayon, yan pa rin, nandyan pa rin yung kaya. Okay? Sa sarili mo ka pa rin nagtitiwala. So, you need to shift your source. Balik ka dun sa word. Okay? Let it saturate your speech and your thoughts, ha? Mga kapatid, yan dapat ang lumalabas sa iyong bibig. Keep the book of the law on your lips. Di ba? Yun ang lumalabas sa bibig mo. Yung mga pangako, salita ng Diyos sa iyo. Okay, or baka diyan ka na stuck, or dito sa number 2. Alam mo yung word, pero hindi mo ginagawa. Kasi madali makinig, katulad ngayon, di ba? Enjoy ka, na-inspire ka, na-encourage ka sa pakikinig. Pero ulitin ko po, hindi ako nagpipreach dito para i-entertain kayo. Andito ako para i-encourage kayo. Para inspire po tayong lahat na hindi lang tayo nakikinig, kailangan natin talagang i-apply ito. Kasi magkaroon lang ng power yung word sa life mo pag ina-apply mo. Hindi lang basta alam mo, hindi lang basta information, but transformation. In this area, church, kailangan talaga ng obedience. O baka naman tinotolerate mo na yung sarili mo. Diba na, hindi naman, and then sinubukan mo lang minsan, hindi nag-work, ayaw mo na. Di ba? Pero nag-work sa kanila Kung nag-work sa kanila, mag-work sa akin yun. Kasi yung Jesus nila, yun din ang Jesus ko. Amen? Yun po yun So, number 3, you are surviving, meron namang dumadating. Ito yung sinasabi ko, meron naman, nga lang, hindi nag-overflow. Diba? Parang saktuhan lang. Amen? Tama? Saktuhan lang ba? Naalala ko lang sa Bible, di ba? Alam mo ba na ang Diyos kasi, yung principle niya is, when you give, it will be given back to you. Di ba? Sabi sa Book of Corinthians, di ba? Binless tayo ng Lord. Ito, when it comes to giving, binless tayo ng Lord para meron tayong pangbigay at meron tayong pangkain. Ayun, naalala niyo yung passage na yon? Okay. Binless ka ng Lord. Kunyari, binless ka ng Lord ng 1,000. Sa 1,000 na yon, meron doong part na pangkain mo at meron doong pangbigay mo. Kasi yung pangbigay, magmumultiply. Tama? Principle ni Lord Pero ang nangyari, imbis na yung sa 1,000, may pangkain tsaka may pangbigay, ang ginawa mo, kinain mo lahat. Wala kang ibinigay, so walang bumalik. Because it's the principle of sowing and reaping. So kaya tatandaan nyo lagi, di ba? O sandali, binless ako ng Lord. Ito, para pangkain. Ito, pangbigay. Ibig sabihin, pangtulong. Pero kasi yung iba, pangkain lahat. So baka doon tayo na-stuck Kaya tuloy nangyayari, barely surviving lang tayo. Walang overflowing na nangyayari. Amen?
So, gusto ko ma-diagnose natin mga kapatid, ha? Number 1, shift your source. Diba? Balikan mo yung word. Dapat yan laging lumalabas sa bibig mo. Number 2, careful to do. Diba? Yung obedience natin sa word ng Panginoon. Mag-obey tayo kung ano sinasabi. Minsan talaga mahirap. Mahirap talaga. Sa totoo lang, it's easier to say than done. Ang salita ng Diyos, diba? Ang sama-sama talaga ng loob mo, pero kailangan mong gawin ito. Kailangan mong magpatawad. Kailangan mong magbigay. Talaga, diba? Hindi naman sasabihin ng diablo sa iyo na magbigay at magpatawad. It's a simple discerning spirit. Kasi hindi gagawin ng diablo yun. Yung word na yun, galing kay Lord yun. Okay? Number 3 is, church, kaya baka walang overflow, ha? Kasi baka kinain natin lahat. So ito yung good news. You don't have to manufacture this. You just have to position yourself. When the source is right, the supply is right. When the alignment is right, the overflow is inevitable. Dadating talaga yan. So itong 3 steps na to, shift your source, align with kingdom laws, and expect overflows. Grabe, grabe. Lord, open the windows of heaven and pour out your blessing that there's no room for me to contain. But bless me so that I will be a blessing. So, church, ready po ba kayo to break free from financial stress and start living in God's kingdom? Shift your source. Amen? Shift your source. Kaya, talagang mga kapatid, it's not about us, it's about Him. Sabi ng Deuteronomy 8:18, no? For it is He, not me, not you, not us, but it's Him that gives us the ability. Grabe. Sa lahat ng areas. Siya talaga nagbibigay talaga ng abilidad sa atin. Hindi niya basta ibibigay, bibigyan niya tayo ng abilidad. So that we always trust Him. Kagaya nung kay Elijah, di ba? Nandun siya, sabi ko sa inyo kanina, when you're in right position, ikaw ang hahabulin ng blessing. Imaginein mo, nakaupo na lang siya doon sa Brooks. Hindi niya alam kung saan magagaling ang supply niya. Grabe talaga si Lord. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Yung pakiramdam mo walang-wala na and then, boom! Suddenly, God's supply. Grabe, no? At yung hindi mo inaasahan, yung pa yung kakatok sa bahay mo. May dala-dalang grocery, brother, sister. Sorry na. Oy, grabe, di ba? Sorry na. Ito yung grocery. By the way, 500 pala yan. Hindi, joke lang. Pero, grabe, di ba? So, araw-araw, day and night, sinusupply ng raven yung food ni Elijah. Pero, hindi for monthly supply, araw-araw. You know why? Para si Elijah, patuloy siya nagtitiwala sa Diyos na sa kinabukasan, ipadadala niya ulit yung raven. At gagamitin ng Diyos kahit sino para i-bless ka. Amen ba yun? Dahil hindi sila ang source mo. Ang source mo, ang Panginoon. Amen? And I declare by faith, by the power of the name of Jesus, mga kapatid, pag nakuha mo itong mensahe na to today, the windows and the doors of heaven will open and pour you out a blessing that there's no room for you to contain. Pagpalain kayo ng Panginoon sa pagsunod ninyo sa Kanya.